Mapagpalang araw sa lahat ng iyong mga tagapakinig, Sir Casper. Sa idinami-dami na ng mga compilation na naisaliksik ko patungkol sa mga aswang, ay ngayon ko lang mismo napagdesisyonang ibahagi ang tungkol sa sarili kong karanasan patungkol sa mga aswang. Pinag-isipan ko talaga ito ng maraming beses bago ko ito tuluyang ginawa. Elementarya pa lang ay lagi na akong sumasabak sa patimpalak sa larangan ng kundiman at pop song music. Iyon lang yata noon ang nadiscover kong talent, Sir Casper. Unang hawak ko ng mikropono, talagang pinagtawanan ako. Doon na lang kasi ako nakatitig hanggang matapos ang kanta ko. Sa hindi ako sanay humarap noon sa mga tao at sobrang mahiyain pa. Kaya ang ending ay talo ako. Pero nagiging milestone iyon ng pagiging progressive ko hanggang sa nahirang akong kampiyon at ilang beses ko iyong nakamtan. Nasa ika-4 na baitang ako noon ng mataas na antas ng paaralan o 4th year high school. Bale, piyesta ng aming barangay, kaya maraming patimpalak. Siyempre, nakasanayan na ng aming mga teacher advisor bawat taon na ako ang pangsabak. Hindi sa pagmamayabang kasi, pero ako pa rin ang kampiyon ng taon na to. Pabalik tayo sa taong 2004 o way back 2004. Ilang taon na ba ako ngayon? 33. Sobrang tagal na rin pala, Sir Casper. Pero nanatiling sariwa pa rin iyon sa aking utak. Sa gabing iyon ay nakilala ko si Jonathan. Hindi niya tunay na pangalan. Galing pa siya ng Maynila noong mga panahong iyon. Taga-kabilang barangay at nakapiesta dahil isa din itong basketball player. Sa tangkad ba naman itong 5'9" at sa edad na 19. Naging interesado itong makilala ako nang makita niyang umaawit ako sa entablado. Naging instant admirer ko yata kaagad siya noon. Mabilis rin ang access niya sa akin dahil mismong kaklase ko ang kasamahan niya sa liga ng kanilang basketball. Kung pagbabasihan lang ang pisikal na kaanyuan niya, hindi ko masasabing aswang siya dahil sa sobrang gwapo at bait nito. Para itong may hawig kay Tom Rodriguez. Kaya sino kaya ang mag-aakalang aswang ang ganoong kagwapong nilalang? Nagsimula siyang manligaw sa akin sa pamamagitan ng sulat. Iyon ang naging daan ng aming komunikasyon. Iyong kapitbahay niyang nag-aaral na kakilala ko ang kanyang tagadala ng sulat at ito na rin ang inaabutan ko tuwing sasagot ako sa mga sulat niya. Bawal kasi akong magpaligaw sa edad na iyon dahil istrikto ang aking mga magulang, kaya madalas sa sulat na lang kami nagkukwentuhan. Sa loob ng 3 buwan na sulatan ay natanong nito kung ano ba daw ang real score sa pagitan naming dalawa. Kung may pag-asa ba talaga siya dahil mas lalo raw lumalalim ang kanyang nararamdamang pagtingin para sa akin kahit ganoong sa sulat lang kami nagkukwentuhan. Dahil graduating naman ako noon, ilang araw na lang ay napagdesisyonan kong sagutin na ang binata. Kasi aminado naman akong mahal ko rin naman siya. Sobrang saya niya nang mabasa ang sulat kong iyon. Hindi na nito matiis pa at gusto na niya akong makita. Ngunit sinabi kong huwag muna kasi takot ako kay Papa. Mapaniwala kasi ang Papa at talagang military discipline iyon. Kapag malaman niyon na may kausap akong lalaki, talagang luluhod ako sa munggo at hindi ako pwedeng tumayo hanggat hindi niya sinasabi.
Kinukwento ko rin naman iyon sa kanya at naintindihan rin naman niya. Kaya naghintay siya hanggang makapagtapos ako ng high school. Pagka-graduate ng high school ay larga na agad ako ng syudad dahil isinama ako ng ate. Magsa-summer job kasi ako sa kanyang grocery store para may pang-enroll ako sa kolehiyo. Nalungkot pa ako noon dahil hindi man lang ako nakapagpaalam kay Jonathan. Akala ko pa naman ay magkikita na kami. Iyon pala ay diretso na ako ng syudad. Ngunit nagulat na lang ako kinabukasan dahil sinabi ng ate sa akin na binisita ako ng aking nobyo. Tinanong ko pa ito kung nagbibiro ba siya at kung paano niya nalaman. Tumawa lang ito at sinabing nauna na siyang kinausap ni Jonathan at buto rin naman daw siya sa binata dahil gwapo at mabait ito. Pinsan din naman daw ito ng kanyang kaklase noong araw. Pinamulahan pa ako ng mukha noon dahil sa hiya. Ayoko sana na may makaalam parte sa aming dalawa. Ngunit nagulat pa ako nang sabihin iyon ni ate sa akin. Ano ba? Hindi mo man lang ba kakausapin ang bisita mo? Bumiyahe pa yan ng ilang oras galing sa baryo para lang bisitahin ka. Tanong ng ate na ikinakunot ng aking noo. Sino naman ang kausapin ko, ate? Ayun o, si Jonathan. Nakatayo sa harap mo. Sagot nito. Sabay turo sa aking harapan. Nagulat ako ng tila. Parang sa telebisyon ko lang nakikita na ang isang invisible man ay bigla na lang unti-unting nag-a-affair sa iyong harapan. Ang pinagtataka ko ay tila hipnotismo ako at hindi man lang ako nakapagkomento sa kakatuwang pangyayari. At nawala lahat iyon kaagad sa aking isipan. Kumusta aking kasintahan? Tanong nito. At tila nagkaroon ng libu-libong paru-paro sa aking tiyan na nagliparan dahil sa kilig. Kanina ka pa riyan? Tanong ko. Medyo. Sarap mo kasing pagmasdan habang maraming ginagawa. Naaaliw ako. Sagot nito. Baliw. Hindi na tuloy ako makapag-concentrate nito sa aking ginagawa. Sagot ko rito. Nang gabing iyon ay bumisita ulit ito ng bahay. Nakituloy rin raw kasi siya sa bahay ng kanyang tiyahin dahil nais niyang sulitin hanggat nasa syudad pa ako dahil lagi kaming magkausap. Lalong nahulog ang loob ko sa kanya dahil doon. Kita mo yung mga bituin at buwan sa kalawakan? Tanong nito sa akin. Oo naman. Bakit ba? Takang tanong ko sa kanya. Sila yung magiging saksi sa pagmamahala nating dalawa. Wika nito. Nako, kapag magloko ka hindi yan makapag-report sa akin. Kaya wag ako. Nakangusong sagot ko noon sa kanya. Sa akin ka lang magtiwala, Mine, hanggat nabubuhay ako. Ikaw lang ang iibigin ko. Hinding-hindi na ako lilingon sa iba. Tandaan mo yan. Seryosong wika nito. Kaya naging komportable naman ako. Sa edad na 16, hindi ko inakalang magkaroon ako ng pag-ibig na ganoon katindi. Iniisip ko talaga noon na sobrang bliss ako. Gwapo na, mabait pa, at higit sa lahat, hindi babaero. One-sided love siya kung aking tawagin. Alam mo bang nakita ko kung gaano ka kabait at kasipag? Tanong nito. Hindi nga, sagot ko noon sa kanya. Noon pa mang nanliligaw ako sa iyo, alam ko na kung gaano ka kasipag sa pag-aaral. Akalain mong 2:00 ng madaling araw na doon ka sa harap ng lampara habang ang mga paa ay
Nasa batya ng tubig para lang hindi makatulog. Aba, bihira lang ang makakagawa nun. Kwento nito. Kaya nagulat ako at nagtaka kung paano niya nalaman. Manghuhula ka ba? Basta alam ko lahat ng pinaggagawa mo. Kaya sigurado na akong ikaw ang gusto kong mapangasawa. Wika nito na nagpapakilig na namang muli sa akin. Kung paano man niya nalaman ang mga ginagawa ko ay hindi ko na iyon iniisip pa. Hanggang sa mahuli ni Papa ang aming relasyon. Nakita nito ang nakatago kong mga sulat galing kay Jonathan na sobrang kapal na dahil sa dami niyon. Tinanong niya kung sino ito at taga saan. Nang malaman niya kung sino ang ama, ay napamura siya. Litche, tanga ka ba? Anak iyan ng aswang. At kaya iyan nawala rito ng ilang taon at nagpunta sa tiyahin niyang aswang sa Maynila dahil sa kahihiyan. Galit na salaysay ng Papa. Ano pong kahihiyan, Tay? Nanginginig na tanong ko. Naitak yan sa braso dahil nahuli sa silong ng kanilang kapitbahay. At nang tagain ay bumalik sa kanyang totoong anyo. Kaya nagpakalayo-layo yan dahil sa kahihiyan ng pamilya. Dagdag salaysay pa ng Papa. Kaya biglang nanindig ang aking mga balahibo dahil sa pandidire. Kaya pala parang maraming kababalaghan sa kanya. Kaya pala minsan kapag yumayakap siya ay parang walang heartbeat. Minsan meron, minsan playing invisible. Minsan naman ay detective. At kahit pag-aaral ko sa madaling araw ay alam niya. Iyon pala ay isa itong aswang. Kinabukasan din iyon ay pinadalhan ko siya ng break-up letter nang walang karason-rason. Umiiyak itong pumunta ng bahay dahil gusto akong kausapin pero hindi ko hinarap. Bigla talaga akong nandiri at hindi ko maipaliwanag. Ilang araw siyang hindi nagparamdam at wala rin namang kakaiba. Ngunit isang beses ay umuwi ang Papa na suka ng suka hanggang sa nanghina. Umabot pa sa puntong dugo na nito ang kanyang naisuka. At walang finding ang doktor dahil wala namang diferensya ang kanyang baga. Lalo naman ang kanyang tiyan dahil makagulay naman ang Papa at walang bisyo. Mabuti na lang at naisipan ng lolo na ilabas na lang ang Papa dahil nadagdagan lang ang bayarin namin sa ospital. Ngunit parang wala namang nakitang progreso sa health condition ng Papa. Para na nga itong mas lumala pa. Naisipan ng lolo na dalhin sa albularyo ang Papa upang masuri. Pumirma na lamang kami ng waiver sa ospital para tuluyan na kaming makauwi ng bahay. Pagkalabas ng ospital ay diretso na kaagad ng albularyo. Nasa pintuan pa lamang kami ng albularyo nang sabihin ito na nakasunod lang sa amin ang aswang na unti-unting kumikitil sa buhay ng Papa. Ginamot kaagad ang Papa ng mga sandaling iyon. Kumuha ang albularyo ng itim na manok at kinuha ang mga lamang loob tsaka inusala ng orasyon. Pinadapa ang kinatay na manok sa tiyan ng Papa. Pagkatapos niyon ay inutos ng matandang albularyo kay lolo na ikutan ng 7 beses ang bahay para tuluyan ng mawala ang aswang. Na siya namang ginawa ng lolo. Nanghihina pa ito matapos gawin ang ritual. Ngunit tila naging epektibo naman dahil unti-unti nang naging maaliwalas ang mukha ng Papa. Hindi na ito kasing putla ng dati. Nakapagsalita na rin ito kahit pa sobrang nanghihina na. Lumipas ang 1 buwan na pabalik-balik kami sa bahay ng albularyo. Hanggang sa tuluyan ng gumaling ang Papa. Inakala kong wala nang kasunod pa ngunit hindi pa pala doon natapos ang galit nito sa aking pamilya.
at pati mga alaga naming hayop ay dinamay na yata sa galit niya. Dati nang hindi pa ako nakapagrelasyon ng isang aswang ay wala namang kakatuwang nangyayari sa bahay. Kahit ilang linggo kaming nasa syudad upang doon magbakasyon sa bahay nila ate at mag-celebrate ng Noche Buena. Ngunit sa pagkakataong iyon, 4 na araw kaming nasa syudad sa bahay ng ate dahil Noche Buena. Subalit pag-uwi namin ay nadatna namin ang mga alagang pusa na nangangamoy. Wakwak ang mga tiyan at wala na yatang mga lamang loob. Ang dugo nito ay kakaunti lang din at ang iba ay pinangpunas pa sa dingding ng aming kusina. Nakakapanlumo ang ganoong tagpo, kaya dahil doon ay nagdesisyon akong gumawa ng paraan upang kausapin si Jonathan upang tantanan niya ang aming buhay. Nagkita nga kami at tila wala naman akong makapanghinanakit base sa ekspresyon ng kanyang mukha. Inalok pa ako nito ng inumin at tinapay na kanyang ino-order. Hindi pa man ako dumating. Hindi ko alam kung gaano siya katagal naghintay sa akin sa kantin na iyon dahil hindi pa naman uso ang cellphone noon. May mga 5110 at 3310 namang Nokia sa panahong iyon. Subalit sa syudad lang magagamit dahil sa aming baryo ay wala pang signal at kuryente noong araw. Makipagbalikan ka na ba sa akin, Mine? Nakangiting tanong nito matapos maialok sa akin ang kanyang order. Hindi, Jonathan, at malabong mangyari iyon. Subalit pwede ba? Tantanan mo na ang buhay ko. Tantanan mo na ang buhay ng pamilya ko. Masyado na kaming napiperwisyo. Wika ko rito ngunit ngumiti lang ito. Wala naman akong ginagawa sa inyo ha. Isa lang ang gusto kong mangyari, man. Ang bumalik ka sa akin. Di ba nga may sumpaan pa tayo? Tanong pa nito. Jonathan, huwag mo namang i-level ang pag-iisip mo sa akin. 16 lang ako at immature pang mag-isip. Patawarin mo ako kung hindi ko mapanindigan iyon. Pero kasi hindi na kita mahal eh. Sorry pero iyon ang totoo. Umiiyak na wika ko at kitang-kita ko ang pagdilim ng kanyang mukha. Ang paglaglagan ng kanyang mga luha, ngunit nanatiling walang boses. Maging ang mga matang nagtatanong ng bakit, ay nababasa ko rin. Habang sinusulat ko ang kaysaysayan ng buhay kong ito, Sir Casper, ay tumutulo pa rin ang aking mga luha. Kasi sa totoo lang, mahal ko naman talaga yung tao. Ang kaso nga lang, ay ayaw ko ring maging aswang o may asawang aswang. Tinalikuran ako nito nang walang pasabi, kaya doon na tuluyang kumawala ang lahat ng mga luhang kanina ay tinitipid ko pa. Walang kasing sakit ang makipaghiwalay ka sa taong iniibig mo at inakalang siya na hanggang sa dulo. Pero totoo nga siguro ang kantang pinagtagpo, ngunit di tinadhana. Matapos ng pagkikita naming iyon ay madalas nang palaging tuyot ang aking lalamunan. Inom lang ako ng inom ng tubig, ngunit hindi naman ako nabubusog. Ihi lang din ako ng ihi hanggang sa isang umaga ay para akong naglilihi. Nahihilo ako at nasusuka ng matamaan ng sikat ng araw. Buntis ka ba? Galit ng tanong ng papa noon. Pa naman, paano akong mabuntis? Wala naman akong ginagawa. At wala akong boyfriend. Sagot ko sa papa. Siguraduhin mo lang. Lumayas ka na lang habang hindi ko pa alam. Dahil pag nagkataon, ako mismo ang tatapon sa iyo sa ilog. Ayaw kong may magdala ng kahihiyan sa pamilyang ito. Galit na wika ng istrikto kong ama. Palibhasa kasi ay isang sundalo.
Pero hindi ako natinag sa kanyang banta dahil alam ko naman sa sarili na wala akong ginagawang masama. At hindi naman ako kalandian na gagawin ang bagay na iyon sa ganoon kamurang edad. Lalo na't naimulat nila ako sa prinsipyo na kasal muna bago ang lahat. Nang sumunod pa ang araw ay nawala na talaga ako ng ganang kumain. Nangangayayat na ako at hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman. Para kasing may gumagalaw sa loob ng aking tiyan at parang may gusto akong kainin. Para akong naglilihi na hindi ko maitumbok ang pagkaing gusto ng aking hininga. Hanggang sa sinabi ko sa mama na parang mabango ang dugo at ang sarap kumain ng hilaw na karne. Nagitla ang mama sa narinig. Base daw sa mga galaw at kondisyon ko ay para akong nayanggaw. Butot balat na ako noon dahil sa ayaw ko ring magpadala sa doktor. Isang gabi ng Biyernes noon, dumating ang papa na may kasamang matanda. Iyong albularyong gumamot sa kanya. Tinignan kaagad ako ng matanda at sinabi, "Nayanggaw ang anak niyo, ngunit pinabayaan niyo lang." Tanong ng matanda. "Hindi rin kasi namin alam, tay. Akala ko lang ay naglilihi at natatakot umamin." Sagot ng papa kaya nakaramdam ako ng pagkadismaya. Hindi na pinatagal pa ng albularyo at sinimula na ako nitong gamutin. Bala ng armas ang nilagay nito sa gitna ng aking daliri at kinumpres iyon. Naguhumiya ako sa sakit at sobrang init na hindi ko maipaliwanag. Sunod ay ang pagpapainom sa akin ng langis na inusala ng Latin. Tila may kung anong nilalang sa aking tiyan na nagwawala at gusto kong maisuka ngunit ayaw naman lumabas agad. "Huwag mong piliting isuka, Inday. Papatayin natin yan sa loob upang sa dumi mo sumama." Wika ng albularyo. Sa isang buwan niyang paggamot sa akin ay naidumi ko nga ang itim na bagay na parang paniki ang porma. Sumama ito sa langis na pinainom sa akin. "Ikaw, Day, sobrang alagain ka. Kung hindi kasi aswang ang magka-interes sa iyo, ay mga kapre naman o engkanto." Wika pa ng albularyo matapos akong magamot. Nang marinig iyon ng papa ay pinagawan kaagad ako ng habak pangontra sa ganoong nilalang. Mabuti na raw ang makakasiguro, kaya lagi ko iyong suot. Ngunit nang makapag-asawa ako ng Christian, ay lahat iyon ay aking tinapon. Lagi na lang akong nagtitiwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Wala namang masigit pa kaysa sa Kanya. Nabalitaan ko mula sa aking pinsan na lumipat na ng Iloilo si Jonathan. Hindi na rin ito nakipagrelasyon pa. At hanggang ngayon, 36 na siya ay hindi pa rin ito nag-aasawa. At hanggang dito na lang po, Sir Casper. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. But sana magkajowa kayo. Ano, aasa pa ba? Muli po, ako po si Inday ng Visayas.